Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat ng aabutin ng aking munting vlog. Naway gagabayan tayo ng makapangyarihang Diyos dito sa ating gawain. Sapagkat ngayong araw ay ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga kaalaman, mga pangunahing kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa Biblia o mga salita ng Diyos. At sa nakaraan nating talakayan ay naisagawa kong ibahagi bilang isang paksang pangilalim o subtopic na nakasintro sa mga dahilan kung bakit kailangan sambahin natin ang Diyos. So very basic 'yon, 'di ba? Bakit kailangan nating sambahin ng Diyos, ang Diyos? So ito ay bilang bahagi ng ating pangunahing paksa, yung chapter na tinatalakay natin, na ang Biblia at pananampalataya gabay sa buhay Kristiyano. So yun yung main topic natin. Pero may mga subtopics kasi tayo na ibinabahagi din at binibigyan ng mga katuturan at paliwanag. So, bago ako magpatuloy, gusto kong ulitin na ibahagi o ihayag yung mga rason, mga dahilan kung bakit kailangan nating sambahin ang Diyos. Ito ay mga biblical na dahilan. So, meron tayong 6 na tinalakay noong nakaraang talakayan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, sapagkat karapat-dapat nating siyang sambahin. Pangalawa, utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pangatlo, ito ay bilang tugon sa kaligtasang kaloob ng Diyos sa atin. Pang-apat, tayo ay nilalang ng Diyos upang sambahin siya. Pang-5, binabago tayo ng ating pagsamba sa Diyos, which is very true. Naipaliwanag ko naman doon sa nakaraang vlog. At itinuro ni Jesus ang tunay na pagsamba. Ayan, so yun yung 6 na natalakay natin. Sa mga hindi nakarinig doon sa atin na unang talakayan, pwede nyo namang panuurin ang nagdaang nating vlog. And this time, ibahagi ko rin at tatalakayin at ipaliwanag ayon sa aking kakayahan yung mga bunga ng ating pagsamba sa Diyos. Kasi meron palang bunga ang pagsamba. Ano ba ang mga ito? When we see bunga, ano yung mga mapapala natin sa pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos? So, meron ba? Ito ay basic pa rin. Pero kailangan natin malaman para tumibay ang ating pananampalataya. Sapagkat kapag hindi kasi natin alam ang mga ito, medyo mas mababa kasi wala tayong pinanghahawakan. Kaya tandaan natin. Meron tayong mapapala kapag sinamba natin ang Diyos. Hindi lang kaligtasan. Of course, kaligtasan yun. Pero, marami pa. Kasi, nakasaad naman sa mga Biblia, sa mga paliwanag ng mga preachers, mga pastors, and so on and so forth, lahat ng mga ibang mga ngaral na hindi lang naman yung ang kaligtasan is hindi lang naman yung sinasamba natin siya. Kasi there are so many ways in worshiping God, di ba? May mga pakitang gawa, may mga totoo na gawa. So, yun, in support doon sa pagsamba, tunay na pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos, kailangan, siyempre, malaman natin, maipabahagi natin sa lahat yung mga mapapala natin. Para nga meron tayong matibay na pinanghahawakan, di ba? Pagtitibayin kasi ito ang ating pananampalataya. Siyempre, maraming tuksong dumarating, pero kapag nandito na sa atin na isa puso na natin lahat ang mga ito, mas madali nating labanan ang tukso. So, balik tayo. Ano ba yung mga mapapala natin? Kapag sinasamba natin ng tunay,
tunay ang Diyos. Hindi yung pagsambang kunwari laang, di ba? Pakitang tao lang, no, hindi doon. No, yung tunay na pagsamba sa Diyos, no? Meron din tayong 6 na nakita batay sa ating pagsasaliksik at ito, no? Una is kalapitan sa Diyos. Inilalapit tayo ng ating pagsamba sa Diyos. Makakamtan natin ang kapayapaan at kagalakan, no? Kapag sinasamba natin ang Diyos. Mapagtatagumpayan din natin ang kalakasan at katatagan sa pananampalataya. Ito na yung sinabi ko, 'di ba, na it makes our faith stronger, 'di ba? Pinagtitibay nito at pinapalakas nito. Pang-apat, nabibigyan tayo ng biyaya at kasagutan sa ating mga panalangin. Pang-5, pagbabago ng puso at isipan. Ayan, binabago ng ating pagsamba sa Diyos ang ating puso at isipan. Dinadalisay niya ito. Di ba? So, panghuli, yun na yun, pagpapala sa buhay. Yan. Pinagpapala tayo ng Diyos sa ating pagsamba, no, tungo na yun sa ating kaligtasan. Ayan. So, isa-isahin natin ipaliwanag ang mga ito kasi napakarami, no? There are so many verses in the Bible to prove, no, itong mga inilatag natin na bunga ng ating pagsamba sa makapangyarihang Diyos, no? Although siyempre hindi natin lahat 'yon nakita, sigurado, no, kasi siyempre kung ibabatay lang natin sa ating munting kakayahan, hindi naman natin pinag-aralan, no, yung maging pastor o maging pari, di ba? Hindi naman tayo talaga sabihin nating nag-aral tungkol sa mga pangangaral. Ayan. No, sapagkat ang motibo nga lang naman natin dito, kung bakit tayo nagsagawa ng pangangaral o pagbabahagi sa salita ng Diyos is, di ba, bilang believer, di ba, obligasyon natin, o bilang mananampalataya, di ba, ay obligasyon natin na ipalaganap ang kanyang mga salita. Di ba? Kaya nga, Great Commission na sinabi, at nasabi ko naman doon sa mga naunang vlog, yung mga rason kung bakit tayo tumayo, no? In spite na alam natin hamak lang tayo o hindi tayo marunong sa ganito, pero at least, 'di ba? Nagawa natin yung isa nating layunin na ito nga yung pagbabahagi sa mga salita ng Diyos. Okay? So una, no, kung bakit tayo napapalapit sa Diyos pag sinasamba natin siya, 'di ba? God's presence na sinabi, 'di ba? Kapag tayo kasi ay sumasamba, napapalapit tayo sa Diyos, no? Ako sa aking karanasan, and even nyo siguro, nararanasan nyo naman na habang lumalapit ka, nararamdaman nyo o nararamdaman mo ang kanyang presensya. Kasi ako, ganun. Di ba? Pag ako'y nagsasamba, pag ako'y nagdadasal, nararamdaman ko ang presensya ng makapangyarihang Diyos. No? May mga Bible verses na nagpapatunay, no, sa sinabi natin ito na bunga, no, sa pagsamba pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos. No, una yung nakasaad doon sa Santiago chapter 4 verse 8, nakasaad doon na lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Di ba? Ibig sabihin, pag nilalapitan siya, tinutugunan tayo. No, garantisado yun. Kasi ito, nakasaad nga sa Biblia. Di ba? Dito sa awit 145, verse 18, basahin ko, malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Di ba? In other words, pag tunay ang ating pagsamba, ang ating pagtawag sa ating Panginoon, ay talagang lumalapit siya. Yun nga yung sinabi ko na siyempre there are so many ways of worship or worshiping God. Di ba? May mga nagpunta lang tayo doon dahil meron tayong sinamahan. Di ba? Hindi bukal sa ating puso, no? So,
hindi lalapit sa atin ang Diyos pag ganun. No, kailangan talaga tunay. No, meron tayong katapatan pag tayo ay lumapit o nagsasamba sa Kanya. No, itong awit 22:3, basahin ko. Ngunit ikaw ay banal, ikaw na nakaupo sa trono, ikaw na papuri ng Israel. So, dito sa teksto na ito, ipinapakita na ang Diyos ay nananahanan sa papuri ng kanyang bayan. No? Alam naman natin, di ba, na noong kapanahonan ng biyaya, siyempre, yung Israel. Ibig sabihin, kapag sumasamba tayo, di ba, ay naroon din siya. Dito tayo sa Jeremias 29:13. Yan. Hanapin nyo ako at matatagpuan kong buong puso nyo akong hahanapin. No? Ipinapahiwatig o ipinapaliwanag dito sa Jeremias 29:13 na yung ating paghanap at pagsamba sa Kanya ay dapat tapat para maranasan natin, matamasa natin ang Kanyang paglapit. No? Pag hindi tapat ang ating pagsamba, hindi tayo lalapitan ng makapangyarihang Diyos. Dito naman sa Mateo 18:20, basahin ko. Sapagkat kung saan 2 o 3 ang nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. No? Ito yung basihan din na hindi na kailangan pumasok sa sambahan gaya ng simbahan o kapilya, no? Na ang makapangyarihang Diyos pala, pag meron na nagtitipon at tapat na sumasamba sa Kanya, nananampalataya, sumasamba, ay paparoon siya at sasamahan sila. Nandun ang Kanyang presensya. No? So, pero hindi lang naman ibig sabihin na 2 o 3. No? Kahit naman ikaw, nandun ka sa iyong silid o sa kwarto, di ba? At tapat kang sumamba sa makapangyarihang Diyos, sigurado yan, garantisado yan. Darating siya at sasamahan ka, lalapit siya sa iyo. No? Yun naman, no? Nakasaad naman lahat ito sa Biblia. Ito ngayong pinapaliwanag natin. Dito naman sa awit chapter 73 verse 28, ngunit para sa akin, ang paglapit sa Diyos ay mabuti. No? Ipinapakita lang nito na siyempre yung pagsamba, isang paraan yon ng paglapit sa Diyos. Di ba? Hindi natin malalapitan ang Diyos pag hindi natin siya sasambahin. Kaya nga, napaka-importante iyon na ito ay bunga o mapapala natin, di ba? Ang paglapit o presensya ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa atin kapag sinasamba natin siya ng tapat. Ayan. Dito sa huling verse pala na naging batayan natin na nandito sa atin ang presensya ng Diyos kapag sinasamba natin siya is ito, Hebreo 10:22. No, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at may ganap na pananampalataya. No? Again and again, diba? Nandun yung word na tapat. When we say tapat, kailangan din yan tunay. Diba? At kailangan din nandyan yung faith. No? Ganap na pananampalataya. Kailan magtiwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa ating sarili. Diba? Na tayo ay tapat at tunay na lumalapit. No? Pag nagawa natin yon, makukuha din natin o matatamasa din natin ang Kanyang paglapit habang tayo ay sumasamba sa Kanya. So, napakabuti ang Panginoon. No? Kaya, kailangan sambahin natin ang Panginoon ng tunay at tapat para lalapitan tayo, mapalapit siya sa atin. Okay? Sa araw na yun na ginagawa natin ang pagsamba sa Kanya. Okay, dito naman sa number 2 na naging batayan natin. Nabibigyan tayo o nakakamtan natin ang kapayapaan at kagalakan. No? Basta, no? Again, tunay na sumasamba tayo sa Kanya. Yung kapayapaan natin sa isip at kagalakan ng ating puso. Lalong-lalo na kapag meron tayong na-experience o hinaharap na problema. Alam naman natin yun eh. Siguro na-experience nyo. Ako ilang beses ko nang na-experience.
di ba? Na kapag ako ay may problema na kailangang solusyonan, di ba? Lagi kasi ako ganun, kahit hindi ako pala samba, I always seeking divine intervention for that matter. Kasi ako naniniwala talaga ako na ang susolusyon, ang magbibigay sa akin ng talas ng isipan para masolusyonan ang bagay na aking kinakaharap, yung problema ay walang iba kung hindi ang makapangyarihang Diyos. Ilang beses ko nang nasubukan yan sa aking buhay. So, yun. Totoo ito, no? Binibigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan. No, batay dito sa una nating batayan, itong awit 16:11, basahin ko, sa iyong presensya ay may kapuspusan ng kagalakan. 'Di ba? So, sa kanya, sa presensya, sa ating presensya ay siyempre sa kanyang presensya ay nakapagbibigay ng kagalakan sa atin. 'Di ba? Ipinapakita na ang presensya ng Diyos, 'di ba? Na ating nararanasan sa pagsamba ang pinagmumulan ng lubos na kagalakan, no? Ako, karanasan ko na kasi yan, no? Ako, I believe, naniniwala ako na naranasan nyo na rin ito, no? Lalong-lalo na pag talagang matibay ang inyong paniniwala sa ating makapangyarihang Diyos, sa kanyang kagalingan sa pagresolba sa lahat ng mga problema na dumarating sa ating buhay. Ako, ganun kasi ako lalo pag gumagawa ako ng plano, mabilisan, talagang I committed myself, di ba? Inialay ko ang aking sarili na magagawa ko itong plano ito sa tulong mo, aking Panginoon. At talaga, lagi naman akong nagwawagi, di ba, pagdating sa mga ganyan. No? Ito naman tungkol sa trabaho ko. Okay, so, isa pang batayan, awit 95, verses 1 and 2. Halik kayo, tayo'y umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat. So meaning, ang pagsamba natin sa makapangyarihang Diyos ay kusang nagbubunga ng kagalakan sa ating buhay at pasasalamat as well. Dito naman sa Pilipos 4:4, magalak kayo sa Panginoon lagi. No? Ito ay yung kautusan ni Pablo, di ba, na nagtuturo na ang tunay at hindi nauupos na kagalakan sa buhay ay nagmumula sa relasyon at pagsamba natin sa Panginoon. Of course, ito, kung ikaw ay believer ng makapangyarihang Diyos, sigurado yun, natatamasa mo na ito, nararanasan mo na ito mismo. No, kaya sa mga iba pa mga kapatid, no, yun nga, ganun lang yun kasimple. Lumapit tayo, magsambahin natin siya ng tunay at totoo at maramdaman natin yung darating at darating ang makapangyarihang Diyos para sa atin at tugunan ang ating pagsambang tunay sa Kanya. Dito naman sa Juan 15, verse 11, ito mga kautusan na ni Jesus ito. Ito'y sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang iyong kagalakan ay maging ganap. No? Ang kagalakan na ibinibigay ni Jesus ay hindi ganap, hindi pansamantala. No? Ano 'yun? Long term na kagalakan, no? Hindi yung mga gawain natin, mga makamundong gawain na pansamantala lang. Pag natapos mo na ngayon, 'di ba? Maglalaho na yan na parang bula, 'di ba? Hindi 'yun unending, hindi 'yun eternal, no? Pansamantala, short term na tinatawag. No, kaya nga kailangan, 'di ba, para makamtan natin ang kagalakan, mapasa atin, siyempre kailangan natin ang tunay na pagsamba sa makapangyarihang Diyos. Ayan. Dito naman sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso. No, sinabi ni Jesus no mismo na siya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin, no, na hindi kayang ibigay ng mundo, no? Walang ibang makapagbibigay yun. Yung mga natatamasa naman natin kagalakan,
at kapayapaan. Kapayapaan is mga pansamantala lang. No, again, no, ang pangmatagalan na kapayapaan, no, at kagalakan ay ibinibigay ng ating makapangyarihang Diyos. No. Dito naman sa Pilipos 4 verses 6 to 7, no, ito ay batayan natin na makakamtan natin yung kapayapaan. No, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Hesus. No, ang panalangin at pagsamba ay nagbubunga ng kapayapaan. Nagbabantay ito sa ating puso. No, 'yon. Itong Roma 15:13, meron pang dalawa dito. Basahin ko, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya. Di ba? Kapag tayo ay sumasamba ng tunay at nananampalataya ng tunay, di ba? Makakamtan natin, di ba? Ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo. No, nandito naman lahat sa Biblia. No, actually napakarami na ito. Dati yung mga batayan na ginagamit ko is hanggang 3, 4 lang, pero siyempre para mas maraming sasaliksikin ng ating mga viewers, kasi again guys, no, sa lahat po ng aking mga viewers, hindi ko man maipaliwanag ng maayos ang mga nasasabi ko ditong talata, pero at least pwede nyong i-search by your own. Pwede kayong magsaliksik, no, batay sa inyong sariling kapasidad, no. Naririnig nyo naman yung mga talata sa Biblia na aking ginamit, no, para mapatunayan nyo kung ito ay tunay o hindi. Pwede nyo silang titignan sa saliksikin, no. At ang panghuli na naging batayan natin is itong Colossus chapter 3 verses 15 to 16. At hayaang ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa inyong puso. Mag-awitan kayo ng mga salmo, himno at awiting espiritual. No, ayan pala, no, yung mga pag-aawit pala ng mga salmo, himno, mga awiting espiritual, kapag nandun tayo sa simbahan ay di ba, bago mag-preach ang isang pastor o magbigay ng sermon yung isang pare is, di ba, may mga pag-aawit muna, di ba? So, napakahalaga rin pala ito, kaya isinasama, no? Kasi, siyempre, nakapagbibigay rin ito ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Ayan. Ang pagsamba kay Kristo ay direktang konektado sa kapayapaang naghahari sa puso ng mga mananampalataya. So, yun yung mga talata sa Biblia na naging batayan natin kung bakit natin sinabi o ihinahayag na ang pagsamba sa Diyos ay nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. So, dito na tayo sa pangatlo. No, nakapagbibigay din ng kalakasan at katatagan sa ating pananampalataya ang pagsamba kay Hesus, no, sa makapangyarihang Diyos. No, actually nabanggit ko na ito kanina, that it makes our faith stronger and better, di ba? Pinapalakas, pinapatatag. Yan. So, sa pamamagitan ng tunay na pagsamba, siyempre pinapalakas tayo ng Diyos. No, both on physical, spiritual, di ba? Emotional, di ba? Moral aspect, sa lahat ng aspeto ng buhay, no, ibinibigay yan sa atin ng Diyos. Pinapalakas tayo. So, gaya nga ng nakasaad dito, no, unang pagpapatunay natin o unang batayan natin is yung Nehemias 8:10. Huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan kay Yahweh ay inyong kalakasan. So, nakapagbibigay sa atin ang kagalakan, no, natin sa makapangyarihang Diyos. Dito naman sa Isaiah 40:31, basahin ko,
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na gaya ng agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So talagang binibigyan tayo ng sapat na kalakasan at katatagan sa ating buhay kapag sinasamba natin ng tunay ang makapangyarihang Diyos. No, nakasaad naman lahat yan sa Biblia. No, dito naman sa awit 59:17, ikaw ang aking kalakasan, sayo ako aawit ng papuri. No, direktang sinasabi nito na ang pagsamba o aawit ng papuri ay nagmumula sa pagkilala na Diyos ang nagbibigay ng lakas. No, kapag nagbibigay tayo ng awit na papuri sa makapangyarihang Diyos, definitely, He give us lakas. Di ba? Binigyan tayo ng tunay na lakas. Yan. At katatagan sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Dito naman sa awit 28:7, ang Panginoon ang aking kalakasan at ang aking kalasag, kaya ako'y nagpupuri sa Kanya. Amen. So, kailangan natin purihin sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. No, hindi lang kalakasan, binibigyan pa tayo ng kalasag sa lahat. No, laban sa lahat ng kasamaan and so on and so forth. Diba? Dito naman sa awit 29:11, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan. Yan. Kung saan nandun tayo. Diba? Kaya kapag tayo ay sinasamba, hindi lang tayo, pinapalakas niya rin ang ating bayan. No? Kung saan tayo nakatira. Diba? O namumuhay. Dito naman sa awit 18 ang Panginoon ang aking matibay na kanlungan, ang Diyos na aking kanlungan, aking batong matibay. So ipinapakita nito ang katatagan na nararanasan natin, no? 'Di ba, sa pagsamba o tunay na pagsamba at pagkakapit sa Diyos ay laging nasa atin at siyempre pangmatagalan natin itong makakamtan. So, dito naman sa Efeso 6:10, magpapalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. So, hinihikayat na ang kalakasan at katatagan ay nagmumula hindi sa sarili, kung hindi sa Diyos. No? Walang nakapagbibigay sa atin ng lakas ng katawan, physical na katawan, talas ng isipan, no? Kung hindi ang makapangyarihang Diyos. Galing lahat yan sa Kanya. Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. So, ganun din. No, self-explanatory naman, no, na tayo ay pinapalakas, no, ng ating tunay na pagsamba. Itong Hebreo 10:25, lumapit tayo sa Diyos, tibayan ninyo ang inyong pag-asa, huwag ninyong pababayan ang pagtitipon. So, nandun, no, tibayan natin ang ating pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayan. No. Dito naman sa panghuli, no, awit 34 verses 1 to 4, aking pupurihin ang Panginoon at pinalakas niya ako mula sa aking mga takot. So yung mga takot na nararanasan natin sa buhay, di ba? Galing sa atin o galing sa ating Panginoon ang solusyon o tapang para magamit natin na upang malagpasan yung mga takot na dumarating sa buhay, no? Kaya nga siyempre kapag may problema tayo, kapag nagkaroon tayo ng problema o something na takot, siyempre tawagin natin ang Panginoon, no? Tunay na magsamba tayo sa Kanya at lalapit siya at siya ang magbibigay ng tapang at lakas sa atin, no? Siya yung tutulong sa atin upang, di ba, malagpasan natin ang takot na yan na dumating sa ating buhay. Okay? So, dito na tayo sa pang-apat, no? Ang pagsamba ng tunay sa Panginoon ay nagbibigay din ng biyaya, no, at kasagutan.
no, sa lahat ng ating panalangin, no. Magbubukas ang langit para sa pagpapala at kasagutan sa ating mga dalangin pag tunay natin siyang sinasamba. So batay nga dito sa 2 Kronika chapter 7 verse 14, nakasaad dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha sa pamamagitan ng pagsamba, of course, tunay na pagsamba, at tatalikod sa mga kanilang masamang lakad, akin silang diringgin mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, mabibigyan tayo ng biyaya at kasagutan. So, ang biyaya at kasagutan ng ibibigay sa atin is patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagagalingin ang ating mga lupain. No, when we lupain ang ating pamumuhayan. Ayan. So, dito naman sa awit 84:11, basahin ko, sapagkat ang Panginoon ay araw at kalasag, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa mga lumalakad ng matuwid, no? Mga taong lumalakad ng matuwid, yun yung mga tunay na nagsasamba kay Jesus, no? At sila yung tunay na nabibigyan ng biyaya, at hindi lang pala biyaya, nakasaad din dito na nabibigyan din sila ng kaluwalhatian. So, napakarami talaga, di ba? Ang mapapala natin kapag tunay na sinamba natin ang makapangyarihang Diyos. No? Nabibigyan tayo ng biyaya, di ba? At kasagutan sa ating mga panalangin. Yan. Dito naman sa Santiago 4:6, basahin ko, ngunit higit na biyaya ang ibinibigay niya. Di ba? Ang pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos ay isang anyo ng pagsamba. At ito ay nagbubukas ng masaganang biyaya. So, tayo ay magpakumbaba, kaya nga, siyempre, hindi tayo nagpapakumbaba pag hindi tunay ang ating pagsamba. Di ba? Kaya nakalagay dito, no? Kaya, kailangan tunay ang ating pagsasamba, di ba? At pananampalataya, di ba? Para magbubukas sa atin ng masaganang biyaya, no? Ayon sa Santiago 4:6. Dito naman sa Hebreo 4:16, lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng habag at makatagpo ng biyaya sa panahon ng pangailangan, di ba? Kapag nagkakaroon tayo ng pangailangan, no, bibigyan tayo ng habag, di ba? At biyaya kapag tayo ay tunay, di ba? O kapag tayo ay tunay na manalangin at magsamba sa makapangyarihang Diyos. No, ito ay ayon sa Hebreo 4:6. Dito naman sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, di ba? Yan. So ito pala ay pangako ni Jesus na tutugunan ang ating panalangin, no? Kapag tayo ay humingi, di ba? Sa pamamagitan ng tunay na pagsamba sa Kanya. Yun pa rin kailangan, di ba? Kailangan tunay ang ating pagsamba sa Kanya upang bibigyan tayo ng kasagutan at pangangailangan, no? Ayon yan sa Matthew 7:7. Dito naman sa 1 Juan 5:14-15, basahin ko, medyo marami to, at ito ang katiyakan na taglay natin sa Kanya, na kung hingiin natin ang anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y dinirinig niya at may katugunan tayo sa ating mga hiling, no? Ang mga nananalangin at sumusunod sa Diyos, di ba? Nang tunay, di ba? Yung sumasamba sa Kanya, siyempre, kapag tayo ay nananalangin, sinisiguro niya ang kasagutan sa ating mga hiling. So, nandyan, nakaayon yan sa 1 Juan chapter 5, verses 14-15. Dito naman sa awit 34:17, sumisigaw ang mga matuwid at dinirinig sila ng Panginoon. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga
kabagabagan. So, ang pagsamba ng tunay, no, ang pagiging matuwid, siyempre, pag tayo ay nagsasamba ng tunay, automatic yun, tayo ay matuwid. Di ba? Pag sinusunod natin yung mga aral, di ba? Kautusan ng ating makapangyarihang Diyos. Yan. So, at ang ating pagsamba nga ay siyempre magbubunga ito ng tamang puso at buhay. Kaya ang panalangin ay mas dinirinig. So, kung tunay ang ating pagsamba, di ba, sigurado na diringgin ng makapangyarihang Diyos ang ating panalangin. Dito naman sa, napakarami to. Dito naman sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa'yo. So, direkta palang pangako ng makapangyarihan Diyos na ang pagtawag at paglapit sa Kanya ng tunay ay sasagot siya. No, ayon yan sa Jeremias 33:3. Dito naman sa Marcos 11:24, anumang inyong hingin sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at ito'y magiging inyo. So, ang pananampalataya, ang pinakamalakas, di ba? Ang pananampalatayang pinalakas sa pagsamba ay magbubunga ng kasagutan. Di ba? Kaya kailangan ng tunay na pagsamba, di ba? At talagang kailangan tayong manampalataya. Di ba? Dito naman sa, meron pang 3. Kalating oras na. Awit 145, verses 18 to 19. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Tutugunan niya ang dalangin ng natatakot sa Kanya. So, pag tayo ay natatakot, no, sa ating Panginoon, no, sinusunod natin ang Kanyang mga utos, no, ang Kanyang mga gawain na dapat pinapagawa sa atin, ang mga gawain pala na dapat ipapagawa sa atin ay siyempre lalapit siya sa atin upang tutugunan ang ating pangangailangan. Bibigyan niya ito ng kasagutan. At, of course, tayo ay bibiyayaan. Di ba? So, pero kailangan talaga, no? Kailan ba tayong matakot sa Panginoon? Di ba? Sa Diyos lang ako sisuko. May pelikulang ganun eh. So, dapat talaga kasi unang-una, wala ang ating buhay kung hindi sa Panginoon. Kaya dapat natin siyang katakutan. At siya lang ang dapat nating katakutan. Di ba? Yan. Ang makapangyarihang Diyos. Yan. Dito naman sa Pilipos 4:6-7, ihayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-ingat sa inyo. So, ang panalangin pala at pagsamba sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan at tugon sa Diyos. Tugon ng Diyos. No? Ayon sa Philippians 4:6-7. Pero siyempre, kailangan tunay pa rin talaga ang ating pagsamba. Itong panghuli na naging batayan natin, Awit 50, verses 14-15, maghandog ka ng pasasalamat sa Diyos at tumawag ka sa akin sa araw ng kagipitan, ililigtas kita. Diba? Ang pagsasamba sa Diyos ay handog ng pasasalamat din pala ito, no? At ang panalangin ay magkasamang magbubukas ng kaligtasan at tugon ng Diyos. So, ang pagsamba o handog pasasalamat at panalangin ay magkasamang nagbubukas sa kaligtasan at tugon ng Diyos. So, kailangan din pala natin siyang pasalamatan. No, there are so many ways to thank God naman siguro. No, anyway, titignan din natin ito para sasaliksikin din natin ito para madagdagan ang ating kaalaman. Okay. Panglima, dito natin sa panglima. Kailan matapos natin ito sa 1 oras? Pagbabago ng puso at isipan. Ayan. So, mapapala din natin ito sa pamamagitan ng ating tunay na pagsamba. No, sapagkat kapag ginawa natin ito, binabago tayo ng Diyos upang maging higit na katulad ni
Kristo, no? Siyempre, hindi naman tayo magagaya, tao lang po tayo, pero at least masusunod natin, no, yung mga gusto ng Panginoon na ating gagawin, no? 'Di ba? Mga bagay-bagay na naaayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Kailangan natin yung magawa. Yan. So, sa pagbabago ng puso at ating isipan, no, may mga ilang batayan tayo dito. No, ito 2 Corinto 3:18, at tayong lahat ay unti-unting nababago sa wangis ng Diyos mula sa kaluwalhatian tungo sa higit pang kaluwalhatian. Yan. So, kailangan talagang tunay natin siyang sambahin. Dito naman sa Roma 12:1-2, no? Medyo basahin natin. Ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na handog na banal at kasiyasiya sa Diyos. Ito ang inyong makatwirang pagsamba. So, para tunay pala ang ating pagsamba, kailangan nating ialay ang ating katawan. Ihandog natin ang ating katawan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Diba? So, baguhin natin, itama natin ang ating pag-iisip para makapagbigay tayo ng tunay na pagsamba, no? So dito sa Roma 12:1-2, ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagsamba sa makapangyarihang Diyos ay ang pag-aalay ng buong buhay. Ialay natin yung itong buhay. Sa ganitong paraan, uuri ng pagsamba, babaguhin ang Diyos ang ating isipan mula sa pag-iisip, mga makamundo tungo sa pag-iisip na maka-Diyos o makalangit. Kasi maraming pag-iisip ang tao eh. And sad to say, no, the sad truth is, mas maraming tao na makamundo ang pag-iisip, no, hindi yon makalangit o maka-Diyos. So, gagawin ng Diyos sa atin, no, na kapag tunay natin siyang sinasamba, siyempre, bibigyan tayo ng makalangit na pag-iisip. No, sapagkat ang pagsamba ay nagiging daan para iayon ang ating pag-uugali sa loobin at desisyon sa kanyang kalooban, which is very true. No, malinaw naman yan na pag nilalapit nga natin, sinasamba natin ng Diyos, natututo tayo, hindi lang tayo natututo. Na ilalapit natin ang ating sarili at siyempre, na ilalayo natin ang paggawa ng mga makamundong bagay na ayaw naman talaga ng makapangyarihang Diyos na gagawin natin. No? So, dito, malinaw ng pagsamba sa makapangyarihang Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating puso at isipan. So, dito tayo sa awit 51:10. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng matatag na espiritu sa loob ko. Ayan. So, talagang babaguhin, no, ang ating puso kapag tayo ay tunay na sumasamba sa makapangyarihang Diyos. No, lilinisin niya ang ating puso. So, sa talatang ito, di ba, hinihingi ang pagbabago ng kanyang puso at espiritu. No, isang gawaing nagmumula sa Diyos na nakikinig sa pusong sumasamba at nagpapakumbaba. No? Ipinapakita lang nito na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsamba, ay nililinis ang ating puso at binibigyan tayo ng bagong umakalangit na pagnanasa para sa katwiran. Di ba? Kaya ang tunay na pagsamba natin sa makapangyarihang Diyos ay nagiging paraan din upang maalis ang masasamang hangarin at magkaroon tayo ng malinis na puso, tapat na puso, makalangit na puso. Yan. So, Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Di ba? Dito, ipinapangako ng Diyos na siya mismo ang magbabago sa loob natin. No? Sa pagtunay na pagsamba at paglapit natin sa Kanya, bubuksan niya ang ating puso sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Di ba? At papalitan yung mga luma, hindi magandang pag-uugali natin, yung mga matitigas na puso natin, di ba? Gawin niya itong masunurin, no? Di ba? At
upang madaling tanggapin ang kanyang kalooban. No, so dito sa talata na ito, patutunayan na ang tunay na pagbabago ng puso ay nangyayari lang. Nangyayari lang sa pamamagitan ng ating makapangyarihang Diyos. Of course, yung kanyang presensya na ibinibigay sa atin. Okay. Dito sa 2 Corinto verses 3:18, habang nagmumuni-muni sa kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay unti-unting nababago tungo sa kanyang wangis. Totoo naman ito. 'Di ba? Kasi siyempre habang nakatuon ang ating puso at isipan sa pagsamba sa makapangyarihang Diyos, unti-unti niya tayong binabago. 'Di ba? Binabago niya tayo tungo sa mga gawaing o kabutihan, 'di ba? Ayon sa kanyang kalooban, 'di ba? Hindi naman biglaan ang prosesong ito kasi siyempre napakangaraming ang tukso na dumarating, 'di ba? Pero kapag tuluyan na isinasagawa natin ang tunay na pagsamba, siyempre lalo tayong dumidikit sa kanya, 'di ba? Magbubunga talaga 'yon ng pagbabago sa ating pag-uugali, no? Personality as a whole. Bibigyan tayo ng righteousness, 'di ba? Sa ating pamumuhay. 'Di ba? So kailangan talaga na ang tunay na pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos ay tuluyan. Dapat we will make it unending, eternal. Hindi yung magsamba tayo ngayon tapos kinamaga sa susunod na linggo wala na naman, no? Dapat gawin nating tuluyan. No, anyway, ang pagsamba naman sa Diyos is there's no need naman na pumasok ka sa bahay-sambahan. No, you can do it at your own. Pwede mong gawin 'yon, no? Anyway, matatalakay ko 'yon as we go on with this pag-aaral, with this talakayan na inihanda natin, na ang pagsamba sa Diyos ay kailangan pag may pagkakataon, 'di ba? Tuluyan at hindi yung pinipili kung saan tayo sumamba, 'di ba? Yan. Okay? Anytime, anywhere ang pagsamba sa ating Panginoon. Pero dapat tuluyan siya. 'Di ba? Hindi dapat napuputol. Okay? So dito sa lagpasan natin yung mga ibang talata na batayan natin. Masyado nang marami. Dito sa Filipos 4:8-9. Yan. Filipos chapter 4 verses 8 to 9. Pag-isipan nyo ang anumang totoo, marangal, matuwid at kaaya-aya, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Ayan. So, ang pagsamba pala ay hindi lamang ang pag-awit, kundi tuon sa ating mga yung pagtutuon doon sa ating mga iniisip na bagay na makalangit. No? Dapat laging makalangit, di ba? Siyempre, when we say makalangit, yun ay pag-iisip ng kabutihan, mga katotohanan, di ba? No? At iyon naman ang hinuhubog talaga ng Diyos sa ating isipan, di ba? Upang tayo ay mabibigyan ng kapayapaan. Di ba? Pag puro kasi makalangit ang ating iniisip, talagang payapa ang ating isipan. No? Ang pagsamba ay nag-aalis ng masasamang kaisipan at pumapalit dito ang saloobing ayon sa kalooban ng Diyos. So, totoo naman yun. Then, meron pang dalawa. Yan, nilagpasan na nga natin yung iba. Colossians 3 verses 1 to 16. Yan. 1 and 2 and verse 16. Yan pala. Ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Puspusin ninyo ang inyong sarili ng salita ni Kristo. Umawit kayo ng awiting espiritual. So, ang pagsamba, di ba? Mga pag-awit ng awiting espiritual at siyempre yung pagsasaliksik sa mga aral ng Diyos, di ba? Yung kagaya yung ginagawa natin. Yan. So, dito sa talatang ito, ipinapakita na ang pagsamba, di ba, sa pamamagitan ng pag-awit, pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, di ba, pagtatalakay, di ba, at mga pagtutok sa mga makalangit na bagay, yan, ay nagbabago ng ating pag-iisip
at hangarin, no? Kapag pinupuno natin ang ating puso ng presensya at salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng bagong saloobin at bagong pagnanais na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, siyempre, ang kalooban naman ng makapangyarihang Diyos, tayo ay mamuhay ng payapa, di ba? Matiwasay. Yan. Kaya nga, ibinibigay niya ito sa atin kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Ayan. Nasaan na yun? Kapayapaan at kagalakan. Number 5, ba't nawala na tayo? Ayan. Binabago ng puso at isipan. Yan, ang ating puso at isipan pag tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos. Ayan. So, yan, itong huli na. Ito yung huling batayan natin. No? Mag-isang oras na nga, no? Hebreo chapter 10 verse 22. Lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at may pananampalataya ng buo. Yan. So ang paglapit sa Diyos ay isang gawaing tunay na pagsamba na nagbubunga ng paglilinis at pagdadalisay sa ating puso at siyempre pagpapatibay sa ating pananampalataya. Sapagkat tuwing sinasamba natin ang makapangyarihang Diyos, binabago niya ang ating panloob na pagkatao. Di ba? Tinatanggal ang pagdududa, pinapatibay ang ating tiwala, pinapalakas ang ating espiritu. No, lahat ng makalangit na gawain ay ginagawa niya para sa atin. Kaya itong pagsamba ay siyempre instrumento ito, di ba? Tungo sa spiritual na pagbabago. Ayan, so dito na tayo sa panghuli. No, na pinagpapala ang ating buhay kapag tayo ay sumasamba ng tunay sa makapangyarihang Diyos. Di ba? Ang mga sumasamba at may takot sa Diyos ay pinagpapala hindi lang espiritual kundi pati pang-arang kundi pati sa pang-araw-araw na buhay. Ayan. So, unang batayan natin dito is yung Mateo 6:33. Alam naman natin, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Ngunit unahin ninyo ang karihan ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa'yo. Di ba? Para pagpalain tayo ng Diyos, kailangan unahin natin siya. Di ba? As simple as that. No, kailangan, kung gusto natin maghanap ng pira, gusto nating unahin, dapat nating unahin ang Diyos. At siya ang magsasama sa atin na hahanap ng pira. Di ba? Pati asawa. No? Di ba? Pag gusto mong humanap ng iyong asawa o magiging partner na totoo sa buhay, di ba? Unahin mong puntahan ang kaharian ng Diyos, di ba? At magpasama ka sa Kanya. At tunay mo siyang sambahin at manalangin ka at hilingin mo sa Kanya na sasamahan ka upang hanapin ang iyong mapapangasawa. Ayan. So, yun lang yung pwedeng gawin nating dream. Di ba? So, sapagkat ibibigay niya sa'yo. No, may talata doon sa Biblia na ang mabait na asawa ay ibinibigay ng Diyos. Di ba? Ang mga lahat ng bagay ay ibinibigay ng Diyos. Kaya kung gusto mo, di ba, ang mga bagay-bagay na mapapasa iyo, kailangan hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at magpasama ka sa Kanya. So, dito naman sa awit 34 verses 19, matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangang daranasin ang mga natatakot sa Kanya. Ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi nawawalan ng anumang mabuting bagay. Siyempre, kailang naman natin hanapin yung Panginoon upang sambahin. No? Yun naman dapat sambahin. Kailangan sambahin natin siya ng tunay. No? So dito sa talatang to, ipinapakita na ang mga taong lumalapit at sumasamba sa Diyos ay hindi niya pinapabayaan. Di ba? Sapagkat ang pagsamba, no, ay nagbubukas ng pintuan
ng kanyang biyaya, proteksyon at probisyon. So mapapalad ang naghahanap sa Diyos dahil makakaranas ng kabutihan at pangakong hindi sila ang mga naghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsamba ay makakaranas ng tunay na kabutihan at biyaya. Yan. No? Ganon din ang pagpapala, makalangit na pagpapala. Yan, medyo na tayo. No? This is the first time na aabot tayo ng 1 oras. Masyado kasing marami yung nailagay nating mga batayan. Pero mas maganda na yun para mas maraming saliksikin ang ating mga viewers. Okay? So, awit 115:13, kanyang pagpapalain ang mga natatakot sa Panginoon, maliit man o dakila. So, kailangan talaga tayong matakot sa Panginoon. Sapagkat ang pagtakot sa Panginoon ay nangangahulugang paggalang, pagsamba at pagtalima sa Kanya. No, dahil dito, ayan. So, at syempre yung pagsamba ng Diyos ay nagdudulot ng Kanyang pagsang-ayon at pagpapala. Ayan. Dito tayo sa Deuteronomy 28:1-2, verses 1-2. Kung buong puso mong susundin ang Panginoon, darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito. No, ang pagsunod at pagsamba ay hindi mapaghihiwalay sa Biblia. Totoo naman yon. Sa tuwing inuuna ng tao ang Diyos, Kanyang ipinangako ang pagpapala sa buhay, pamilya, kabuhayan, landas na tinatahak. Ang pagsamba ay hindi lamang ritual, kundi buhay na pagtalima. Di ba? Sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kasi yun yung magiging daan upang maranasan natin ang masagana at tunay na pagpapala. Kailangan natin sundin natin ang kagustuhan at kalooban. Ayan. Napakarami pa dito. Ayan. So, awit 103:15, purihin mo ang Panginoon, siya ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay sa inyong buhay. So, yung kailangan natin, ang pagsamba kasi sa Panginoon ay paraan din upang purihin siya. So, nandun naman sa awit 103:15. Dito naman sa awit 128 verse 1, mapalad ang bawat taong may takot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. So kapag tayo pala ay tunay na sumasamba sa Panginoon, kapag tayo ay may takot sa Panginoon, tayo ay mapapalad. Sapagkat makakamtan natin ang pagpapala sa ating pamumuhay. Dito sa Malakias chapter 3 verse 10, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi, subukin nyo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos ang pagpapala ng walang sukat. Yan. So, ang pagbibigay bilang bahagi ng pagsamba ay nagpapatunay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa ganitong pagsamba, ipinangako ng Diyos ang walang sukat na pagpapala. Ipinakita nito na ang pagsamba ay may konkretong bunga sa buhay ng pananampalataya. Yan. At ito na yung panghuling batayan. So, 2 minutes na lang. Okay. 1 oras na. Awit 147:11. Kinalulugudan ng Panginoon ang mga may pag-asa sa kanyang pag-ibig. So, ang ibig sabihin ng talatang ito, ang pagsamba ay pagpapahayag ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. At sa mga nagtitiwala sa Kanya, ipinangako niya ang kanyang kagalakan at paglingap. Di ba? Siyempre, yung pagkakaroon ng pag-asa pagkakaroon ng pag-asa at pabor ng Diyos na bibigyan tayo ng malaking pagpapala. Di ba? Kasi yun naman, bibigyan tayo ng pagpapala kapag tayo ay sumasamba sa tunay na sumasamba sa Kanya. So ulitin natin, yun yung mga nagiging batayan natin sa ating 6 na inilagay na bunga ng ating pagsamba, tunay na pagsamba sa Panginoon, sapagkat 6 ito, pero napakarami kasing batayan na ating ginamit, kaya nagtagal tayo. So ulitin natin, yung mga bunga na ating mapapala
pag tunay na nagsasamba tayo at nananalig at tunay na nagsamba at nananalig sa makapangyarihang Diyos, so ito ay kalapitan sa Diyos, pinapalapit tayo sa Kanya, binibigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay, kalakasan at katatagan sa ating pananampalataya. No, pinapatatag niya ang ating pananampalataya. Pang-apat, binibigyan tayo ng biyaya at kasagutan sa ating mga panalangin. Pang-lima, binabago ang ating puso at isipan, dinadalisay niya ito. At ang pinakahuli o pang-anim ay binigyan tayo ng pagpapala. So, marami tayong mga katibayan na nailahad batay sa ating pagsisiyasat. Pero naniniwala ako na hindi sapat yun sapagkat napakarami namang mga salita ng Diyos sa Biblia na nailahad. No? So, kaya ako, naniniwala ako na kulang pa yun. But, again, I think, I believe that those are enough justifications, di ba? At least, naibahagi ko naman yung mga chapter sa inyo, pipili nyo rin saliksikin at siyasatin at your own para mapatunayan nyo kung tunay yung aking mga sinasatsat dito. Yan. Kasi ang sa akin lang naman, no, again, hindi ako talaga mangangaral. No? I will consider myself at illegitimate, di ba? Hindi pa talaga mangangaral, pero siyempre sa kakayahan, di ba? At sa tulong ng ating Panginoon, nagawa kong saliksikin yung mga bagay-bagay na iyon. At siyempre naniniwala ako na lahat ng aking inilatag ngayon sa inyo, di ba? Ibinahagi at tinalakay at binigyan ng paliwanag batay sa aking sariling kakayahan ay mga tunay, no? Walang istorya doon, no? Sapagkat yon ay galing o hango lahat sa Biblia, no? Sa mga salita ng Diyos. So again, hopefully meron kayong natutunan. And in our next vlog, ang tatalakayin ko sa inyo is yung, I think, pang-anim na itong subtopic, no? Pang-anim or pang-pito na ito ang kanyang pamagat, di ba? Interesting ulit ito, no? Kailan natin dapat sambahin ang Diyos? Marami ang mga usapin dito. Kailan natin dapat sambahin ang Diyos? Pero again, biblical tayo, no? Batay doon sa ating sariling nasaliksik. So, see you in the next vlog. Again, isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat.